Sa inyo sa Pilipinas, no? Ang huling balita natin kay Tatay Digong mula dito sa detention facility ay araw ng Biyernes, huling pagdalaw ni Kong Pulong kay Tatay Digong. Ngayon po, kakagaling lang po sa loob ng detention facility ni Mr. Bong Duterte. Siya po ang bunsong kapatid ni Tatay Digong. So, Sir Bong, kamusta po si Tatay Digong? He is doing well. Medyo malungkot lang because he cannot kwan yung sa outside world talaga ano na nangyayari. So I have to brief him about the election, the outcome ng election, both the local and the national. And he's very happy na I told him na you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So masaya siya. Ano po sinabi niya in particular nung sinabi niyong tambak ang kanyang panalo? Ako ang nagbalita nga sa kanya. Sabi ko na grabe yung outcome ng yung number of votes mo kaysa yung opponent. At saka kang Vice Mayor Basteren, including si Congressman Pulong, and yung anak niya si Omar, also won the congressional seat sa 2nd District. And of course, Congressman Unga won sa 3rd District. Ano pong sinabi niya? Yung sinabi niyong overwhelming ang victory? Naka-smile. Nakasmile. Ngayon, yung ano po, yung lima na pumasok na inendurso natin para senador, ano pong sabi niya? Medyo doon nakuhan siya kasi sa senator, sabi ko kasi may mga twist na nakukuhan, may mga iba na nag-support ka sa kuhan. Kaya sabi ko, overall, do not worry because I think, naman, ang support din nila kay VP Sara. So, yung pinasabi ko po sa kanya na safe na sa impeachment si VP Sara dun sa 6 na sigurado natin kakampi at 6 pa na pagpipilian pa dahil ang kailangan na lang natin 2 para hindi na matanggal si VP Sara. Yeah, well, I think para din sa akin, you know, with the overall nangyari sa national yung halos natanggal yung mga, alam mo na, yung sa Congress. Mga buwisit. So, mga Hawad Committee. So, I think yung mga opposition yung iba, I think they will think na, you know, it's about time kung ano yung noon, it cannot go that way. So, there's a big chance na ang support will Sara. Nasabi niyo ba ho na yung Abante na nagpapanggap na anak ng Diyos ay natalo? Nasabi niyo sa kanya na natalo si Abante? Ano sabi niya? Kinwento ko kay PRRD yan, sabi ko, lahat yung mga yung hinarap mo sa Quadcom, sabi ko walang lumusot. Sabi niya, ganun ba? Tawa siya ng tawa. So high spirit siya dahil doon sa resulta ng eleksyon. Oo. Ngayon, ano pong mga request niya kung meron man? Okay, ang sabi niya sa akin, paglabas ko daw, again and again, we would like to thank all those who supported him, moral support, all yung lahat na nandito na, because I told him na merong mga tao sa park na nagkatuan sa iyo. Sabi niya, ganun ba? Sabi niya, parang from the bottom of his heart. Talagang nagpapasalamat siya sa buong nagsusuporta sa kanya, not only ito sa park, worldwide, pati sa Pilipinas. At ang sinabi lang niya, hindi niya makakalimutan ito. Parang utang na loob niya sa inyo. Napansin ko po, hindi yung daladalang labada niya. Naglalabada ba siya on his own? Kinuhaan ko sabi ko sa guard na nagbabantay, sabi ko, I'm here to get his laundry. Pero parang sinabi mo na, they have their own laundry. Sabi ko, hindi na ako nag-insist. After all, ayaw mong maglaba no? Ganon. Pero, ayan, he's okay. High spirit siya. So can we ask question as well? Yes, now, please, Sir, questions. Is Mayor Duterte aware na nananalo talaga yung dear friend niya na now Senator Attorney Rodante Marcoleta? Yes, I brief him all the because hindi na natin masabi na kasi hindi pa ito official. But I told him na yung
as you know, the counting went, more or less ganito na lumusot. So, in a way, masaya siya.